pagpapala at pagbati po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nating Panginoon at tagapagligtas, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa gabing ito. Magandang gabi po sa bawat isa. At tayo po ay darako ngayon sa pag-aaral ng ating pong every Friday, weekly Friday devotional message. At ang ating pong pinag-aaralan sa loob ng isang buwan ay ang tungkol po sa Foundation for Intentional Living. Yan po ang ating pinag-aaralan. Yan po ang topic natin for the whole month. Bago po tayo magtuloy-tuloy at dumako sa ating pong pag-aaral, tayo po muna ay sumandaling pumikit. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, pinupuri namin kayo, sinasamba at pinasasalamatan sa gabing ito. Muli kaming dumudulog sa inyo at dumadalangin na kami po'y samahan ninyo sa pag-aaral ng mga salita sa pamamagitan ng online, ng pag-aaral sa iyong mga salita. Kami po ay mapagpala. Patuloy kayong mangusap sa bawat isa sa amin. At i-bless nyo ang mga sandaling ito na pag Google po namin at pag-ukol ng aming panahon sa pakikinig ng iyong mga salita. Maraming salamat po at niluluwalhati po namin at pinapupurihan ang banal yung pangalan sa gabing ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Yan po. Ang aking pong ituturo sa gabing ito ay sa napapanahon na malapit na pong pagdiriwang ng Father's Day o kaarawan ng mga ama. At ang aking pong title ay Be an Intentional Father. Sa Ephesians chapter 6 verse 4. May gusto lang po kong i-share sa inyo bago po tayo magtuloy-tuloy ay tungkol po sa mga isang survey na ayon po sa survey sa tinatawag na fatherless homes o yung mga tahanan o yung mga pamilya na walang ama na tumatayo. Ang sabi sa survey po ay 63% ng mga nagkukumit ng suicides ay galing po sa fatherless homes. Yun po ay base po sa statistic o sa pag-aaral. At 89% ng mga rapists ay galing po sa fatherless homes. 85% ng mga kabataan na nasa kulungan ay galing din po sa fatherless homes. At 75% of young patients seeking substance abuse treatments, yung mga nalululong po sa droga, 75% po ng mga pasyente na nalululong sa droga ay galing po sa fatherless homes. At 71% of children who do not finish school ay galing din po sa fatherless homes. And 400% more likely to live in poverty compared to children living with fathers. Kaya po napakahalaga, napaka-importanteng pag-aralan po natin ang tungkol sa Be an Intentional Father. Kasi napakahalaga po ng mga ama ng tahanan sa ating pong buhay, sa ating pamilya, sa ating pong pagiging Kristiyano. Napaka-importante pong pag-aralan yan. No? At ito po, sabi ko po dito that father's burden must be on how to teach our son to become a man and to become a father. Dapat po sa ating pong mga kalalakihan, sa mga tatay, ang isa po dapat sa ating pong burden ay ang kung paano natin tuturuan ng ating mga anak na lalaki na maging totoong lalaki sila, to become a man and to become a father. Natuturuan, dapat ang mga tatay natuturuan ng ating mga anak na lalaki
kung paano talaga, ano ba talaga ang pagiging totoong lalaki at totoong ama. Because godly men is a godly fathers. Kapag naturuan po natin sila na maging godly men, malamang po sila ay maging godly fathers. Kaya to study about fathers, being intentional fathers is very crucial, no? Napakahalaga po niyan. At isang pag-aaral naman po, study done in Switzerland's impact on faith. Ang sabi po, ito'y pag-aaral po sa Switzerland ng mga churches at ang impact po nito sa pananampalataya, sa pagpapatuloy ng isang kabataan sa pagdalo ng church o pagiging Kristiyano, pagpapatuloy sa Panginoon at paglago sa Panginoon. Ang sabi po dito sa pag-aaral ay, if both father and mother attend regularly, yung mga kabataan, yung mga anak nila ay 33% ng mga bata ay bumabalik sa church at nagpapatuloy. Kung parehong uma-attend daw, continuously, regularly, yung father at yung mother. At sabi naman dito, if only the mother attend regularly, kung nanay lang at hindi naman uma-attend yung tatay ng regular, ang bumabalik daw sa church pagdating ng araw ay nagpapatuloy 3% lang ng mga kabataan. Ito pa po, if only the father attend church regularly, kung tatay naman ay regular na uma-attend sa church, but the mother attends irregular, hindi palagi na uma-attend, medyo malaki yung porsyento na bumabalik yung mga kabataan, yung kanilang mga anak sa church, 38%. If the father attends regularly, but the mother doesn't attend, tatay lang ang uma-attend regular, at yung nanay hindi naman uma-attend, 44% ng mga anak ay nagpapatuloy na umattend sa church. Ito po'y ginawa sa Switzerland ng pag-aaral kung ano nagiging impact ng isang ama na dinadala niya ang kanyang mga anak sa church, impact sa kanilang pananampalataya. Kaya ganon ka-crucial, ganon ka-importante na pag-aralan po natin ang pagiging intentional ng pagiging ama. Be an intentional father. So, kung bakit ganon, sabi ko nga po, father is a vital. Napaka-importante po niyan. You cannot change your ancestors, but you can influence your descendants. Wala na tayong magagawa kung anong magulang meron tayo ng mga nakaraan, kung paano tayo pinalaki, kung paano tayo trinit, dinisiplina, kung paano tayo tinuruan, at kung anong klase ng mga magulang meron tayo ng nakaraan. We cannot change our ancestors, but you can influence your descendants. Na sa panahon ngayon, ang importante, ikaw mismo. Pwede pang, it's never too late na mabago pa yung descendants, yung susunod na henerasyon. Anong klase ng ama tayo ngayon sa panahon ngayon, paano natin ito haharapin, So, father is vital, Ang ibig sabihin po kasi ng intentional is some kind of deliberate, plan o plinano. Kapag sinabing intentional, may pagpaplanong nangyari, may preparation na nangyari, kaya nga intentionally. Hindi yan, sabi rito, not by accident. Ibig sabihin ng intentional, hindi isang aksidente, kundi may pagpaplanong nangyayari. If you are intentional father, you planned, not by accident, purposeful, and consider the end result. Ibig sabihin, yung purpose mo
being intentional father ay malakas, no? Purposeful and consider the end result. Lagi mong tinitignan ano yung mangyayari sa iyong mga anak, no? Being father, no? Tanong ko po sa inyo sa gabing ito, who is the greatest father? May kilala po ba kayo? Who is the greatest father? Ang nakalagay po dyan, the greatest father is our God. Siya po yung pinakamabuting ama. Pinakadakilang ama. Mapagmahal na ama. Alam niyo po ba na mag-research po kayo ng at least 4 religions. 4 religions about their gods, no? Tungkol sa kanilang Diyos. That 4 religions na yan ay they are considered that their God is a father. You know? Wala tayong makikita. For many religions, they consider their God as their creator. At wala po, maliban sa mga Kristiyanong naniniwala po sa Biblia, the only religion, Christian po, na ang Diyos natin ay itinuturing po nating Ama. He is our Father, loving Father, no? Mapagmahal, caring Father. Yan nga po ang ating mga tinuturing. Now, punta po tayo sa ating verse, sa Ephesians chapter 6, sa verse 4. Ganito pong pagkakasabi ng Bible, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So, makikita po natin dyan yung salitang, do not provoke your children to anger. May tanong po ako, how the father provoke their children? Paano ba na po provoke ang ating pong mga anak? Unang-una, by not listening to them. We provoke them because we are not listening to them. No, hindi tayo nakikinig. Ang mga tatay lagi tayo yung salita ng salita. May mga magulang na ganyan, hindi marunong makinig sa anak. Sila yung laging salita ng salita. Sila yung dakdak ng dakdak. At isa yan, that's why we provoke our children into anger. We are not listening to them. Minsan hindi tayo nakinig sa kanila. Kung sila yung magsasalita, hindi pa natin nasubukan na sila ay pakinggan. Then, second, how the fathers provoke their children? Always criticizing them, no? Laging puro critics ang ibinibigay natin sa kanila. We always criticizing them, no? Sa mga negatives nating nakikita sa kanila. And then, another one, comparing to others. We always compare our children to others. That's why we provoke our children into anger. Why? We compare them to other children, to other young people, to other kids, no? Kino-compare natin sila. That's why yung po nangyari, we provoke our children. At ang number one that we can provoke our children is by hypocrisy. No? Ano ibig sabihin nito? Na napoprovoke natin sila into anger by hypocrisy. Sa ibang word po kasi ng hypocrisy, sa termino ng mga makabagong mga kabataan, ang tawag po nila dyan ay plastic. Father sometimes pretend to be nice to others, no? Nagpe-pretend ang mga tatay na mabait, but it's not. Ang tingin ng mga anak sa kanilang ama ay mga monster. Yun, hypocrisy. Yun yung number one na hindi tayo totoo sa harapan ng ating mga anak. We pretend to be nice sa ibang tao. Mabait tayo sa ibang tao, nice tayo sa ibang tao. Pero sa totoo lang, ang tingin sa atin ng ating mga anak ay mga monster. Kasi ganun nga, no? Meron tayong tayo ay hypocrisy, no?
hindi totoo ang ating mga pakikitungo. Alam nila kung sino tayo. Kilala nila kung sino tayo. So, those things, we provoke our children into anger. Ito po yung ating topic na be an intentional father. What is the father's role? Ano ba talaga ang role ng isang ama? No? 3 bagay po ang gusto kong i-share sa inyo na role ng mga tatay. At marami pong role yan, pero 3 po ito na gusto kong i-share sa inyo doon sa verse na ating pong binasa. First, identity. Father's role is to give identity to our children. No? Bigyan natin sila ng totoong identity nila. Kailangan ma-develop sa kanila tong identity na ito para hindi sila magkaroon ng problema in the near future. Then second, inspiration. No? Kailangan na ibibigay natin to sa kanila. Na ibibigay natin ang identity sa kanila, na ituturo natin ito, na i-develop. At pangalawa, na i-inspire natin sila. Then pangatlo, we give them instruction. No, yun yung father's role natin pong pag-aaralan sa gabi nito. And the wives, no, itong mga wives, ano naman ang role nila? Siguro may mga nanonood ngayon at nakikinig na mga wives, mga nanay, mga kabataang babae. Ano naman ang role ng mga wives? Tingnan po natin yung role nila. Support your husband. They need support to be effective. Yun naman po pala Para maging effective pala mga tatay, they need support. Totoo lang, kailangan ng mga tatay ng suporta ng mga nanay. Hindi yung mga nanay pa ang tumutuligsa, ang mga nagkikriticize sa kanilang mga asawa. So, mga nanay, mga kababaihan, so alam nyo na kung ano ang inyong role sa inyong mga asawa, no? You are the support because your husband needs a support to be effective. Para maging effective po mga tatay, they need support, no? At yun ang role ng mga wives. At pangalawa, don't contradict, especially in public. Huwag natin kontrahin yung mga tatay, lalong-lalo na sa harapan ng karamihan, no? Don't contradict them. And don't contradict them in the front of your children. No, hangga't maaari, huwag natin kontrahin yung mga tatay sa harapan ng ating mga anak. So, yan yung mga role ng mga nanay na dapat malaman din po natin. At sa mga young, sa mga youth, sa mga kabataan, mga batang lalaki, young men and young ladies. Yung mga young men, para anong masasabi natin sa mga kabataang lalaki sa ating pag-aaralan na tungkol sa mga father, be intentional father. Ano ang katuturan nito sa iyong panonood at pakikinig ngayon? Ngayon, tinuturuan ko na kayo in advance. Ito ay advanced teaching para sa inyo. Kung kayo'y maging tatay na, advance ito. Alam nyo na kung ano ang gagawin nyo. Alam nyo na kung ano ang role ninyo. Kaya makinig kayong mabuti. At sa mga kabataang babae, ano naman ang inyong pakinabang sa pag-aaral na ito, sa gabing ito? Be an intentional father. Sa mga ladies, young ladies, kung wala pang mga asawa, ano pakinabang? Ngayon, makikita ninyo kung ano ba talagang totoong lalaki, no? Na marunong na magiging isang ama ng iyong mga anak. Yan. So, ngayon pa lang, na-prepare mo na yung sarili mo to find a person, a man, for a better one, no? Yung parang naihahanda mo na yung sarili mo, hanapin mo na yung ganitong klase ng lalaki na mabuting lalaki at magiging mabuting ama ng inyong magiging anak. So, makinig at tignan natin kung ano ang be an intentional father. Una, yung identity. Ang best model po ng identity ay yung si Jesus, yung God the Father at si Jesus. Sa Mark chapter 1 verse 9 to 11 ay binautismo ng Panginoong Jesus. Mababasa po natin nung binaptize si Lord, ang sabi sa verse 9, in those days Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan.
Immediately coming up out of the water, he saw the heavens opening, and the Spirit like a dove descending upon him. No, bumaba yung kalapate, nakita yung banal na espiritu, the Spirit like a dove, katulad ng isang kalapate. And a voice came out of the heavens. Eto na, yung identity. Ang sabi rito, you are my beloved son. See how the Father in heaven, binigyan niya yung identity. Ipinakita niya, no? Sinabi niya, in-express niya yung identity ng kanyang anak. You are my beloved son. So, wag nating kakalimutan to identify, to teach and to develop the identity of our son, the identity of our children. Sino ba sila? Who they are? Kailangan alam nila yon, kasi yan na nagiging problema, yung identity crisis, kung sino sila, kung ano ba talaga sila in the family, in the sight of many, in the eyes of God, no? At ang sabi rito, pinakilala niya yung anak niya, no? Yung God the Father, you are my beloved son. Ikaw ang pinakamamahal kong anak. Yan, nasasabi po natin ba o naituturo ba natin yung totoong identity ng ating mga anak sa kanila? Sila ba ay beloved sa inyong paningin? Nasasabi po ba natin sa kanila, you are my beloved children, you are my beloved son? At ito po, yung pangalawa, no, hindi lang identity yung makikita po natin dito, may inspiration, no? In-inspire niya ang kanyang anak. Sa iyo, sabi niya, in you I am well pleased. No? Not only he gave the identity of his son, he gave inspiration. No? Nagkaroon ng inspiration, in-inspire niya yung kanyang anak na sabi niya, you, I am well pleased. Nalulugod ako sa iyo. No? Do we inspire our children? Do we give them identity, the right identity? No, yun po yun, no? The pinakamalapit na itinuro ng Panginoon na bilang ama, we need to give and to teach our children their identity. No? Teach them. Kung meron po tayong katabi sa gabing ito, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tanungin nyo nga po sila, who are you? Sige po, tanungin nyo nga po sila. Sino ba sila? Who are you? No? Yan tanong na yan, it's all about the identity, kung sino siya. Kaya nga tinatanong, who are you? No? Maaari ang maging sagot niyan, pakialam mo kung sino ko. Pero, dito, may mga possible answers. No? The 3 possible answers na isinasagot madalas kapag tinanong mo na, who are you? And number 1 possible answer is, you want them to think or believe of who you are. Pag sumagot ka, pag tinanong ka, who are you? Ang gusto mo, kapag sumagot ka, gusto mo na yung sagot mo, isipin nila na yun ka. Gusto mo na isipin nila at maniwala sila doon sa sagot mo kung sino ka. Yun yung unang gusto mo na maging sagot, no? Kapag sumagot ka, gusto mo na isipin nung taong nagtanong sa'yo at maniwala siya doon sa sagot mo kung sino ka. At pangalawang possible answer, you want to believe with yourself that it's not who you are, but it's not, no? Ibig sabihin, ikaw mismo, doon sa sagot mo, gusto mong paniwalaan yung sarili mo na ikaw yon, pero hindi talaga ikaw yon. No? Yun yung pangalawang maaaring maging sagot. Na ikaw mismo, sa sagot mo, gusto mong paniwalaan mo yung sarili mo doon sa sagot mo na ikaw yon, pero actually, hindi ikaw yon. So, yan yung identity. At pangatlo, na possible answer, the real you. No, yun yung isa na kung sino ka ba talaga, yun ang magiging maaari mong maging sagot. So, it's all about identity. Kaya dapat napakahalaga po, bilang ama, ituro po natin kung sino ba talaga sila na ating mga anak. Who they are, no? In the sight or in the eyes of God. No?
Our identity, most of the time, we connect it into our job. Kinoconnect natin na kapag tinanong tayo kung sino tayo, minsan, ang sagot natin, kinoconnect natin kung sino tayo, sinasabi natin kung ano yung ating trabaho, yung ano yung ating occupation. Yun yung minsan na i-connect sa ating identity, na kapag tinanong tayo kung sino tayo, ang sinasabi natin sa ating identity, yung trabaho natin. I'm a manager. Yun yung identity natin. I'm a pastor. Yun ang ating identity. No? And sometimes, we connect it into our possession. Mayaman ako. Mahirap ako. Ganyan. Nasa ano lang ako, class C, class B, na pamilya. Or we connect it into material things. Minsan may mga taong ganyan, ang identity nila nakakonekta doon sa kanilang mga material things, sa kanilang mga possession. Katulad niyan na manager, proud siya na siya ay manager. In-identify niya na yung sarili niya as a manager. Masaya siya sa pagiging manager. Paano kapag hindi na siya manager? He lost his identity. Di ba ganun? Minsan, ang identity, parang ang identity niya nasa kanyang possession, nasa kanyang material things. Halimbawa, na may mga tao kasi na ina-identify niya yung sarili niya by material things. Bumibili siya ng magandang relo, pero yung ba talaga siya? Gusto niya ma-identify siyang mayaman? Gusto niya ma-identify siyang maganda ang kotse niya? Gusto niya ma-identify siyang maganda ang bahay niya? No? Kaya, di ba sa mga material things, minsan ganon, wow, ang ganda ng baga, mamahali niya na. Di ba? Ganon, minsan na-identify tayo sa ganon, wow, mga signature ang mga suot mo. Di ba? Yun, minsan na-identify. Paano? Kaya marami po, sabi rito, when they lost those things, kapag nawala sa kanila yung kanilang position, nawala yung mga material na bagay, they commit suicide. Kaya marami pong nagko-commit ng suicide kapag naghirap na. Bakit? Yung identity nila nasaan? Nasa mga material na bagay. So, very crucial na ituro natin what is the identity of our children. Hindi to sa anak, hindi sa material ng bagay ang iyong pagkatao. Hindi sa mga bagay na nasa mundong ito ang iyong katuturan, ang iyong kahalagahan. No? Let us teach them the identity, how God sees them. Sino sila sa paningin ng Diyos? They are beloved children of God. They are loved by God, no? Sila ay mahal ng Diyos, no? Mahal sila ng Panginoon. Kaya marami nag-suicide kapag nawala na yung kanilang mga identity na tinatawag, no? Identity that is not well developed, ang sabi rito, is unknown identity. Wala, no? Kapag hindi na-develop yung totoong identity, hindi na ituro sa ating mga anak, wala silang identity. People do not know their identity are insecure. Tignan mo yung mga tao na hindi naturuan ng kanilang identity. Hindi naturuan, sila yung mga taong insecure. No? They are insecure people. Bakit? Kasi sila kumbaga sa hinahanap nila yung sarili nila, yung kanilang pagkatao sa mga bagay-bagay dito sa mundong ito. No, tingnan nyo pansinin ninyo, kung sino yung mga insecure na tao, hindi nila alam yung kanilang identity. That's why they are insecure. Hindi nila alam kung ano yung kanilang kalalagayan, no? Kaya insecure sila Hindi na naman talaga nila alam kung ano identity nila Kaya sila insecure. And sabi rito, yung mga insecure na tao, insecure people are always very sensitive. Kaya mapapansin mo, napaka-sensitive ng mga taong ito. No? Kung sino yung mga taong very sensitive, pansinin po natin. Yung mga taong yan yung mga insecure, yan yung mga taong hindi na ituro yung totoong identity nila. Hindi na ituro ng kanilang magulang, hindi na ituro ng kanilang ama. At this is the role of the father, to teach our children their true identity in the eyes of God. No? Sino ba talaga sila? They are children of God. They are loved by God.
No, kahit wala itong mga material na bagay na ito, no, mananatili yung kanilang identity. They are secure by their identity. No? Kaya, mapapansin po natin, napaka-sensitive na ito mga, minsan pa nga yung iba, alam nyo, mapapansin ninyo, yung mga post ng post sa FB, yung mga nagpapapansin, yung mga kumukuha ng pansin ng ibang tao, kung bakit mahilig sila. Kasi yun yung identity, gusto nilang ipakita kung sino sila. No? Hindi na ituro talaga yung totoong identity nila. Doon nila kinukuha. Yung pansin ng tao, pansinin sila. Kung bakit may mga taong ganyan, pansinin po ninyo. Yung mga madalas magpo-post sa FB, kung ano-ano mga pinopost, pansinin po ninyo, they don't know their true identity. Kaya sa FB nila inilalabas. No? At doon sa mga taong hindi na-develop ng gusto ang identity, hindi na ituro, they have a low esteem. Mababa ang kanilang, yung pagkatao nila, no? Mababa yung kanilang pagkatao sa kanilang sarili. Low esteem. Yun. Kaya, kasi hindi nila alam sino sila? Ano sila? No? At trabaho yan ng mga tatay. No? In 1 John chapter 3 verse 1, ganito pong pagkakasabi, see how great a love the Father. How great a love the Father. No? Napakalaki. Pansinin mo, see the great love of the Father for us. Has bestowed us, has given us, ibinigay sa atin, no? Ibinigay na sa atin yung dakilang pag-ibig ng Diyos that we would be called children of God. Tandaan po natin, sabihin natin sa mga anak natin yan, anak, you are children of God. And the Lord given you, bestowed you, His great love. Ganun kakamahal ng Diyos. And such we are. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. See, the great love of God bestowed unto us. And He called, that we would be called children of God. Ano po yung number 1? The father's role? Be intentional father. Teach our children, teach our son to become a man and to become a good father. Naituro na po ba yan? Kung hindi man po naituro sa atin yan ng ating mga ama, wala na po tayong magagawa. Forget the past. But we can teach our children today. We can influence our descendants. No? Kung di man tayo naturuan nun, okay na po yun. Don't be bitter. No? Huwag po tayong maging bitter sa ating mga magulang, sa ating mga ama na hindi nagturo ng ating totoong identity. Ngayon, panahon na, it's about time, it's never too late to teach our children, be intentional, teach them their identity. No? Then number 2, inspiration. So napakahalaga po nito. Inspiration. Ang sabi rito, Ephesians chapter 6, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up. Ano po yung salitang bring them up sa Greek? Ganito po ang pagkakasabi, bring them up. Ang Greek word po na ginamit po dito ni Apostle Paul ay ektrepete. Ang ibig sabihin po ng ektrepete, to nourish. No? To nourish. Inspire them. No? Kumbaga sa ito po tanong ko po sa inyo bilang mga ama, do you inspire your children? Ini-inspire po ba natin sila? Do we give them inspiration? No? Kaya nga sinabing bring them up to nourish. Ang sabi ron, ibig sabihin po na nourish is meeting the needs of our children. Do we meet the needs of our children? Not only by physical. At sabi rito, also spiritual. No, ibig sabihin po nun, meet the needs of our children spiritually. Nami-meet ba yung spiritual na pangangailangan ng ating mga anak? And most of all, emotional. Do we meet the needs of our children emotionally? You know? Yun yung nourish, yun yung to
to bring them up, we inspire our children. No? Napakahalaga yan. Yan ang minsan nalilimutan ng mga magulang. No? Ito, some needs of our children. Ano ang mga needs ng children? No? Ito tanong po ito sa ating pong mga katatayan. Happy Father's Day po sa mga darating na linggo. Do you know, Father, tanungin ko po kayo, o kahit sa mga kabataan, na-experience nyo na po ba ito sa inyong mga ama? Do you know the greatest fear of your children? Tanungin ko po kayo. Natanong nyo na ba sa inyong mga anak kung ano yung greatest fear nila? At alam nyo ba yon? See? Ibig sabihin, the needs of our children, hindi nami-meet emotionally. Hindi mo alam kung ano greatest fear ng iyong anak. Dapat alam mo yan bilang ama. Why? Kasi you nourish them. No, you inspire them. They are your children. No? Do you know their greatest fear? Second, what brings them greatest joy? Alam mo ba kung saan sila? Ano ang greatest joy nila? Ano yung kagalakan nila? Do you know what brings them greatest joy? It's never too late, mga tatay. No? Abutin natin yung ating mga anak. Inspire them. And what are the greatest anxiety? Alam ba natin yun? Natanong ba natin yung mga ating mga anak? What are they greatest anxiety? Or when they are nervous? No? Minsan ito, yung mga needs na ito ng ating mga anak ay hindi natin naabot. No? Ang sabi rito, Father is also a gardener. Bakit? Kaya nga nourish them Dapat, being a father, being a gardener, you make them bloom. Dapat, yung mga anak mo, tinutulungan mo na sila ay mag-bloom. Includes wife, ang sabi dyan. Kasama ang asawa, dapat, pati yung mga asawa, you make them bloom. No? Dapat, yung asawa mo looks younger. Kahit matagal na kayong nagsasama, you make your wife bloom. You make your children bloom because you are father. You are a gardener. No? Sabi rito, not always critical. Hindi yung puro na lang tayo or keep on correcting. At sabi pa po diyan, focus on the positive side. Siguro may naka-experience nito o na-experience natin ito na mga tatay ngayon, na-experience natin to sa mga magulang natin dati, or ganito ba talaga tayo? Alam niyo po minsan, kapag ka nagsasubmit na ng nagbibigay na ng report card sa school, ibinibigay na sa magulang, nakikita nila 4 na A tapos isang B or isang C. No? Anong ginagawa ng mga magulang? Anong ginagawa natin? Sabi rito, focus on positive side. Ang sinasabi natin, siguro ganito, no? 2 lang naman reaksyon yan Wow! Ang dami mong A! Very good! Very inspiring, no? Kaya nga inspiration Meron naman, ito naman ibang tatay naman ganito, ibang magulang naman ganito. Puro A to Bakit may B? Ano nangyayari sa'yo? Bakit may B? Puro A tapos B? Ano yan? Di ba ganon? Negative, Ang nakita yung B, bakit may C to? Puro A tapos may C? Anong pinagagawa mo? Negative. Sabi nga, focus on positive. Inspire your children, no? Inspire them. Kaya dapat ang tinitignan natin, wow, ang dami mong A. Very good, anak. Di ba? Alam niyo po, merong pag-aaral sa pagtuturo ng mga hayop Yeah. Kapag sabi niya, in-interview yung nagtuturo, yung mga nagte-train sa mga tinuturuan yung mga tiger, tinuturuan yung mga dolphins, tinuturuan yung mga hayop na mababangis, na
paano daw, sabi nung nag-i-interview, paano nyo sila tinetrain? How you train them? Sabi nung trainer. Simple lang, sabi niya ganun. Kapag may ginawa silang tama, pinapakain namin sila. Sabi naman nung nag-i-interview, paano kapag mali yung ginawa nila? Anong ginagawa nyo? Wala lang. Ganun yung focus sa positive side, no? Doon ka lang sa may ginawang tama. Wow, may ginawa kang tama eh. Ano? Appreciate them. Yun po yung ibig sabihin ng inspiration. We try to appreciate our children. Sometimes yun kulang sa atin bilang mga ama. We don't appreciate yung nagagawa nilang mabuti. Kapag may nagawang mali, wala lang. No? Yun, di ba? Yun eh. At minsan, doon tayo nagkukulang bilang mga ama. No? Ano po yung number 1? Be intentional father. A father's role, identity. Give them the true identity. Ituro natin, i-develop natin kung sino sila sa paningin ng Diyos. No? Para hindi magkawindang-windang ang buhay ng ating mga anak. Then, number 2, inspiration. Ano ibig sabihin po nun? Appreciate. No? Ibig sabihin, focus on positive. No? Inspire them. Huwag puro critics ang ating ginagawa. Ano? Kailangan ma-inspire natin ang ating mga anak sa paglilingkod sa Panginoon. Yan, mga inspiration words for our children. Then number 3, we give them instruction. We give identity, we give inspiration, we give instruction. Sa Ephesians chapter 6 verse 4, in verse po natin, balikan po natin, fathers, do not provoke your children to anger. Then, but bring them up, nourish them in the discipline and instruction of the Lord. So, dito minsan sa instruction, nagkakaproblema. Look what David have done in his life. No? Tignan po natin yung nangyari kay David. David is a good man, sabi po dyan, but a lousy father. Bakit ko po nasabi that David is a good man, but a lousy father? In 1 Kings chapter 1, verses 5 to 6. Ganito pong pagkakasabi. Now, Adonijah, the son of Haggith, exalted himself. O, itinaas niya yung sarili niya. No? Si Adonijah, anak ni David. Saying, etong sabi niya, eto, tignan mo yung mga batang hindi naturuan. I will be king. O ba, talagang buhay pa si Haring David nito ha. Ang sabi niya sa sarili niya, I will be king. Naku, napakalaking dagok sa sarili ng ama yan, na meron ng tumatayong hari. So, he prepared for himself chariots and horsemen with 50 men to run before him. Ito ang problema ni David. Verse 6. His father had never crossed him to any time by asking, why have you done so? Hindi niya tinanong kung bakit mo yan ginagawa? Hindi niya sinaway. His father had never crossed him at any time by asking, why have you done so? Hindi niya man lang tinanong, ano ba yung ginagawa mo, Adonijah? No? Yan ang problema. Walang malinaw na instruction tayong ibinibigay sa ating mga anak. And what are those instructions? No? Ito pa nga, sabi rito, why have you done so? And he was also a very handsome man, and he was born after Absalom. Hindi naman siya yung panganay. Ang panganay niya nga ay si Absalom. Alam niyo po ba? May problema talaga to si Haring David eh. More than 2 years. 2 to 3 years. Natiis niya. Hindi niya makita si Absalom na anak niya. Imagine that. Kaya mong tiisin bilang isang ama na hindi mo makita yung iyong anak ng 2 taon. No, what kind? Anong klase, no? Hindi niya pinakita yung kanyang pagmamahal. See, ibig sabihin, that's why many children, many young people committing suicide.
Dahil wala talaga, hindi nila naramdaman yung totoo nilang identity na galing sa kanilang mga ama. Maraming kabataan hindi nagpapatuloy sa church because of their fathers. No? Yan po ang problema. Kaya nga po, be an intentional father para sa ating mga anak. No? Alam niyo po, meron pong isang pangyayari na nabasa ko po sa isang aklat tungkol po sa judge na nagkaroon ng problema, nagkaroon ng kaso yung isang kabataan. At yung judge, kilala niya pala yung tatay ng kabataan na hinahawakan niyang kaso. Kilala niya yung kanyang tatay. At yung tatay ng kabataan na yon ay isa rin po palang judge. No? Isa ring judge, kilalang tao. At kaya kilala yung tatay ng kabataan because he is a good and fine judge. At maraming aklat, maraming libro ang sinulat. He is author of many books na nabasa nung judge na humahawak ng kaso. Kaya sabi niya, I know your father. He is a good writer. I read many of his books that he wrote, sabi niya ganon. Sabi nung kabataang lalaki, no, you don't know who is my father is and was, sabi niya ganon. Hindi mo kilala ang tatay ko. Nagkwento yung bata. One time, down na down siya, may problema siya, lumapit siya sa father niya na judge, na humihingi siya ng tulong. I need advice, Dad. I need your advice. Anong sabi ng tatay niya? Pagtanong ka na lang muna sa ibang tao, busy ako, mayroon akong sinusulat na libro. Many times of his life, lumalapit siya sa tatay niya, kailangan niya ang tatay niya on his side, pero sabi ng tatay niya, I am busy, I wrote a book. Na minsan ganon. At na-conclude, alam nyo, yung judge na humawak ng kaso ng kabataan, ito yung conclusion niya. Baliwala pala, sabi niya, lahat ng isusulat mong libro na masasabi mong accomplishment mo if you lose your son. Totoo po yun. Kung hindi mo mapapalaki ng maayos ang iyong mga anak, what is therefore your accomplishments sa buhay if you lose your son? Kaya mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat to teach our children their identity. We give them inspiration and we teach them instruction. And what are those instruction na dapat ituro natin sa ating mga anak? Meron po ba tayong tinatawag na family values and traditions? Dapat meron po tayo niyan. At umpisa na po natin kung wala niyan. Mag-set po tayo ng family values and traditions. Ang isa po sa traditions po namin sa aming pong pamilya ay yung aming pong family altar. Na we see to it na maalala po namin lagi ang every Tuesday night, 7 p.m., ano man yung ginagawa namin, alam namin na 7 p.m. every Tuesday night, meron po kaming family altar. Hindi pwedeng ligtangan. Well, tradition na po yan. At kung hindi namin magawa ng Tuesday, at may pagkakataon na hindi, ginagawa po namin ng Wednesday night. We make sure weekly meron kaming family altar. And values, family values. Anong ituturo nating values? Ano bang values meron tayo sa pamilya natin? We teach them values, family values, like being honest, maging values, character. Turo natin sa ating mga anak. Anak, lagi kong sinasabi sa anak ko yan. Huwag kang magsisinungaling. Be honest. Kung magalit man, at least honest ka. Kung hindi mo magalit, dahil naging honest ka. Yun po yun. We teach them, love God and love people.
And we model it. Makikita nila. Alam nyo, one time, sa pagiging honest, sa totoo lang, kailangan natin i-model yon, yung integrity. One time, kumain po kami sa Tagaytay, maipatotoo ko lang, may kwento ko lang. Gusto ko lang makita natin na we must model it. They must see, na makita nila na ang ating mga anak na yung sinasabi natin, yung values na yan ay tinuturo natin, yung instruction na yan na itinuturo natin sa ating mga anak ay nakikita sa atin, ginagawa natin. Kumain kami sa Tagaytay and then so happen, nung nandun kami, pumutok po yung bulkan. At nag-announce yung restaurant na kinakainan namin na kailangan naming i-leave yung place kasi pumuputok na yung bulkan ng Taal sa Tagaytay. So, yung mga kinain namin, yung mga in-order namin, hindi na namin lahat yung nabayaran. At napakalaki pa naman nung aming nakain, masasarap yung aming kinain, yung prices medyo mahal. So, naalala lang namin na hindi pa pala kami bayad, umalis kami doon sa restaurant, hindi kami bayad, nung nakauwi na kami sa bahay. And then sabi namin, one time babalikan namin yon. And then nakita nung anak namin, bumalik talaga kami doon sa restaurant para magbayad. At nagulat na lang kami nung sabi namin na actually bumalik po kami rito, unang-una para, syempre, bumalik kami para kumain muli. And second, yung talagang purpose namin kaya kami bumalik is gusto namin magbayad doon sa kinain namin, last na nangyari pumutok yung bulkan. And sabi nung nakausap namin doon sa restaurant, naku sir, sabi nga, ma'am, hindi lang naman kayo ang hindi nagbayad noon. Meron pang mas malalaki ang bill sa inyo na talagang hindi nagbayad. At actually, ano na yon ng manager namin, alam na nung manager at yung owner ng restaurant na hindi na talaga pinagbayad yung mga tao. Kasi yun nga, merong insidente na nangyari. So at least kami, yung conscience namin, malinis at naipakita namin sa aming anak na feeling honest, sa totoo lang, no? Bihira kasi yung ganun na pangyayari. So bumalik kami para magbayad pero hindi na kami pinagbayad at nakita nila that we are Christians, no? We are born again Christians. So set a family values. And not only set a family values, we teach them that values. Yun yung instruction na dapat itinuturo natin sa ating pamilya. And yung family traditions, no? Na every New Year, nandoon tayong lahat sa bahay, sama-sama tayo, ganyan. Traditions. And may Bible study, merong tayong worship. And sometime, ito kailangan natin mga tatay. Tanungin natin sa ating mga anak, no? Sometimes you need to ask them, being an intentional father, be intentional father. How can I improve? Tanong natin, paano po ba ako, ano pa ba yung pwede kong ma-improve sa sarili ko? Natanong na po ba natin ito? Natanong na po ba natin sa ating mga anak yan? How can I improve? And then, natanong na rin po ba natin na, what have I done to hurt you? Nasaktan ba kita? Meron ba akong nagawa na nakasakit sa iyo? No? Sa ating mga nanonood ngayon, kung hindi yan tinanong ng magulang ninyo sa inyo, kung kayo naman ay may mga anak na ngayon, try to do it. At develop yung relationship ninyo bilang mag-ama. What have I done to hurt you? And then, hindi masama na humingi ng tawad kung nakasakit po tayo ng damdamin ng ating mga anak. Be an intentional father. Sabi ko nga po sa inyo, the greatest father is our God. No? Ano po yung tatlong bagay na yon? The father's role. Happy Father's Day po. Advance. The father's role is to give them identity, to inspire them, give them inspiration, appreciate them, acknowledge them, yung mga mabubuting ginawa nila, and give them instruction. No? At doon po sa mga nakaka-experience
na if you experience dysfunctional father or absentee father, may father ka nga pero dysfunctional po siya. Hindi niya ginagawa yung totoong pagiging ama niya. A godly father or absentee father, just always remember the Psalms 68 verse 5. Ano pong nakalagay po doon sa Psalm 68 verse 5? A father of the fatherless and a judge for the widows is God in His holy habitation. To those who experience the dysfunctional father and absentee fathers, look at this verse. Our God is the Father of the fatherless. He is your Father. Lagi ko sinasabi yan sa anak ko, mawawala kami, pero mananatili siyang matatag. Bakit? Meron siyang ama na nasa langit, na nagmamahal, na kumakalinga sa kanya, na tumitingin sa kanya, na pwedeng mag-alaga sa kanya. That is His identity. So, mga father, be an intentional father to our children. So, sa gabing ito, let us pray sa ating pong pagtatapos ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Father God in heaven, we come unto you once again. Tonight, Lord, touch your children, touch your people, touch each one of us. Maramdaman namin, O Diyos, na there's a need, that the Father is very vital. Lalo sa panahon ngayon, na kami, Panginoon, bilang mga ama, ay matuto, Lord, maging intentional kami to teach our children their identity, to inspire them, to appreciate them, and also, Lord, to give them instruction. Huwag kaming manahimik lang. Mag-set kami ng example. Maging model kami. We want to influence, Lord, our descendants, our family, a new generation ng mga pamilya namin, Lord. A godly family sa inyong harapan. And Lord, dun sa mga naka-experience ng dysfunctional father, absentee father, you are the Father of the fatherless. May your loving kindness and touch maramdaman nila sa mga oras na ito. Touch them, Lord. Ipadama mo po sa kanila ang iyong pagiging ama. Salamat, Lord. Salamat po, Ama, sa gabi nito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pong napag-aralan, ang aming church, ang JSMC. We are praying also, Lord, sa nangyayari sa paligid. Our nation, our president. We are praying, Lord, na hawak niyo po ang lahat. You are in control. You are a sovereign God. You know everything, Lord. Pagpalain niyo, Panginoon, maging yung mga nakikinig, nanonood, na dumaranas ngayon ng problema ng pagsubok, ano man, Lord, ang kanilang kalagayan, alam nyo, Panginoon, kung ano ang kanilang pinagdaraanan sa mga oras na ito. Alam nyo ang kanilang problema. Pagalingin nyo po sila sa kanilang mga karamdaman, sa kanilang mga sakit. Touch them right now. Bless them, Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy niyo pagpalain ang aming church, ang mga pastor, ang mga manggagawa. Pinupuri namin kayo, sinasamba at pinasasalamatan sa gabing ito. Sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Hesus.
Amen. Huwag po natin kalilimutan na sa mga susunod na ating pong pag-aaral ay pwede ho kayong mag-chat down sa comment sa pag-aaral na ito at para mabasa in advance yung ating pong comment kung kailangan nyo ng prayer for healing, prayer healing o ano man yung mga prayer request po natin, don't hesitate to chat down and comment sa ating pong comment section. God bless us all po. Bye-bye. God bless po.